Kahit man nga po mga idol, kulang ang lineup ngayon ng Boston Celtics dahil sa pagtatamo ng injury ni Kristaps Porzingis sa kanyang binti. Nagawa para naman nga po ng kanilang team na matapos noong nakarang araw ang kanilang serye sa Miami Heat. Ngunit sa pagpasok nga po nila sa second round, hindi na rin naman sila makakasigurado pa kung magdodumala muli sila dito since base nga sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider na si Chris Haynes, posible nga po na hindi makapaglaro si Porzingis sa kabuuan ng kanilang serye sa second round laban sa mananalong kupunan sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Base pa nga po sa naging pahayag ng head coach nila na si Joe Mazzulla, hindi nga po nito alam kung ano ang saktong detalye patungkol sa kalagayan ng kanilang sentro. Ngunit ang alam lamang nga po niya, susuriin nila ito sa susunod na linggo. Pero gaya nga po ng naibalita, nananatili pa rin namang indefinite ang pagkawala ng sentro ng Boston. Ibig sabihin na posible nga na hindi na siya makabalik at makapaglaro sa playoffs kung mamalasin man. Samantala, mismong mga analyst na nga po mga idol ang nagsabi na isa sa mga rason ng pagkatalo ng Lakers ay ang pagkakaroon nila ng malamyang front court since parati nga nilang nabibigyan ng libreng rebound ang Denver Nuggets. Kaya isa nga yan sa mga dapat ayusin ng kanilang front office. Para nga po sa inyong kaalaman, meron lang naman nga pong player option ang kanilang big man na sina Christian Wood kasama si Jackson Hayes next season, kaya posible nga pong umalis sila sa kanilang team anumang oras at maging isang ganap na free agent na lamang. Kaya may pagkakataon nga ang Lakers na kumuha ng bagong bigs na mas makakatulong sa kanilang team. Ngunit ayon nga sa lumabas na balita, hindi rin naman nga ito magiging madali since dapat nga aprobado ni Lebron. Sa katunayan, kung si Lebron nga daw po ang tatanungin, ayon nga nito at ayon sa naging pahayag nito sa media, mas gusto nga po nitong kunin at makasama si Lauri Markkanen sa Lakers. Mismong si LBJ na ang nagsabi na humahanga siya kung paano nag-improve ang laro ni Markkanen sa nakalipas na taon, kaya dahil nga sa naging pahayag nito, hindi malabo na targetin ito ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon mga idol bago magsimula ang Game 1 ng second round sa pagitan ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves sa May 5, sinimula na nga po ng magkabilang team ang kanilang team practice para sa kanilang laro. At kasabay nga po ng ginawang practice ng defending champions, sinabi nga po ng kanilang head coach na ibang-iba ang Minnesota ngayon kumpara ng nakatapat nila ang Lakers. Alam nga po niya na meron itong napakaraming malalakas na manlalaro sa kanilang lineup, especially ang kanilang mga front court. Bukod nga po dyan ay ang Timberwolves rin naman ang itinuturing na best defensive team at base sa kanilang scouting report, tunay nga talaga na napaka-consistent ng Minnesota pagdating sa depensa sa perimeter o ilalim man yan. Kaya hindi nga talaga sila pwedeng magpakampante sa mga susunod na laro, gayong isang pagkakamali lamang, maaari silang tambakan agad. Sa madaling salita, kailangan nga po nilang ilabas dito ang iba nilang mga baraha na hindi pa nila nagamit sa kanilang serye sa first round. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.